sa mga paboritong combo ng mga couples natin dyan sa RG Oo. na mga level 12 partner na. Shout out sa inyo. Pero again, this is kanina pa tayo nagbibroan pero hindi natin maipagkakaila ang importansya ng seryeng ito dahil hindi lamang Blacklist at Omega ang umaasa sa resulta nito kundi ang entire Phoenix Army na rin. Ito ang mangyayari pag Blacklist ang nanalo sa serye, sila na ang pasok sa playoffs. At kung matalo ang Omega dito, at kung manalo ang Omega dito, ay may chance pa ang parehas na TNC at Omega. Grabe na yung dito na siya test of emotional stability, lahat na yung proper decision making under pressure. Dito may kita yan sa ating mga players. So tingnan natin kung paano dito gagawin. Ako talagang excited ako kung paano yung Carmilla na na jungle, kung paano yung setup. Pero isipin mo ikaw yung center ng team fight. Tapos grabe yung magiging burst damage pag tumamay Eternal Guard, di ba? Oo, ay nakita na rin natin to sa YouTube. Ang daming gumawa ng video tungkol sa Carmilla Vexana. Na yung tipo na pagka, yun nga as you said, yung Curse of Blood, tas sabayan ng EG Boy. Oh. Sabay-sabayang pagpotok, malachicharon. Malutong-lutong. Nagtitake ka kasi nung parang 50% ng damage mo din nung magka-link, di ba? So pag AOE na yon, imagine yung tinamaan na kayo lahat, tapos may tig-50 pa sa kabila. So talagang tunaw is real. Basta malink dito ni Sensui. And Omega, ang tricky kasi yung kanilang composition front to back, di ba? Nakafaramis nga sila, so gusto nila magkakasama. Pag nakagatan sila ng ulti dito ni Sensui, doon na mayayari. Oo, at makikita natin yung mastery din ni Edward on this Benedetta. Kanina din na nakakita tayo ng magandang Benedetta game mula kay Sanford. This time around, Edward naman na magpapakitang gilas. Isa rin sa kanyang mga signature pick. Mukhang sakitan din dito sa gold lane. Grabe yung katapangan ng mga magigiting nating manglalaro. Doon sa may ibaba, talagang bawal kumurap eh. Talagang mag-hit lang din na mag-hit as long as there's an opportunity. At dito magkakakitaan na kung paano nga ba talaga ang magiging duelo between these two junglers for this match. Oo, mauna mag-level 4 si Edward. Alecto, final blow, nagamit na agad. Grabe yung crowd control, pero sakto lang din naman yung NetherRealm. Habang sa may batang Gendy, may set of play yata para kay Chuck na hindi pa pala level 4. Kaya si Sensui ang makaka-first blood. Wow, Blacklist International with the quick rotation. First turtle, mukhang mapupunta na rin sa mga agents. Oo, pero sa may gitna yata ay mayroong pokes na gagawin at hindi na nga makakalusot at hindi na makakasilip ang Smart Omega dahil Blacklist makakakuha ng unang pagong. And the trade na gawa doon ng Omega is nakakuha ng purple buff si Jome. Sobrang aga, ninakaw niya mula doon sa side of Blacklist International. Siyempre, hindi worth it yon para sa Omega in general, pero individually kay Jome, masayang-masaya siya dun sa trade na yon. And dahil dyan, spammable ang kanyang mga abilities. And looking at Blacklist right now, no, let's look at Oheb. Meron siyang weapons master. Hindi pala weapons master, tawag dito? Weakness Finder. Finder. Na alam ko, nabang din ata during this match. Yes, para sa akin hindi siya ganun kalaking buff. Pero kasi from 0.5 seconds naging 1 second. Kaso yung 90% reduction naging 50 na lang. So parang ano ba mas gusto mo? Mas matagal pero mas mabagal. Mas matagal pero mabagal pa rin. Alam mo yun? Mas matagal na mabagal. Oh, di ba? So I think it's a Preference. na lang. And at this point, Blacklist naman na nakakalamang 1,000. Jome nakakapag-farm naman sa harapan ni Oheb at mukhang bibigyan ng Omega ng priority dito si Big J. Pero nararamdaman din yata ni Oheb kasi medyo umatras siya nung moment na yon. So medyo babagal muna ang ating laro. Parang imprinted na sa ating mga players na next na meeting place natin is gonna be the turtle objective. Pero grabe yung positioning. Talagang almost no information for both. Pero si Sensui yata, bibigyan nila dito nangangalahat yung buhay. Ginamit pa Minowas Fury at sakto doon. Sensui, ang kanyang makukuha. Bloody Hunt ay ginamit na rin. Andorio may bawian na mangyayari habang si Oheb. Ayun, Wala! oh! Biglang nawala! Yung pala double kill na! Kinakalmot lang ng tuloy-tuloy. Hindi tatama ang Iron Hook. Pero doon na natin nakita yung Curse of Blood combo ng Blacklist. Masakit yung damage, pero si Oheb sobrang sakto nung Lycan pounce niya na kahit nag-entropy na, nahabol pa rin doon si Jome. So, we can see na yung Blacklist International, yung mechanics nila, nagdadala din sa kanila dito. At the same time, yung kanilang composition na meron sila nung panggulat factor nga with this Sensui na Carmilla na
mukhang hindi pa rin nakikita ng Omega kung paano yung solusyonan dito. Oh no, a 2K gold lead here for Blacklist International. Omega, kailangan pabagalin ang laro. They're running the Nathan as well. At si Haji nag-aabang lang ng magandang hook. Uy! Speaking of magandang hook, parang narinig ka yata kasi Chakno pa ang kanila nakakuha. After ng Deadly Clash, biglang dumiretso kaya naman papasok na rin si Edward dito. Nangangalahati ang buhay ni Andoryu. Bibigyan yata nilang dalawa. Abang hinahabol pa nila at napakagandang space para dito sa Blacklist na makuha yung Turtle. Wala pang nagawa yung Mamba. 1v1 with the Great One. Haji with a flicker. Sensui, hindi tatama ang kanyang Curse of Blood. At mukhang iko-contest pa niya yung orange na to. Grabe yung pressure na binibigay dito. 2.3k gold lead. Ryota try to win it against Edward. Pero si Edward dito ay medyo masasaktan. Ginamit yung flicker. Kakalkalin! Nakakaganda siya. Kakalkalin! Oh! Under the turret! Ay, mainit! Ako lang, tol, ang sasabihin ko. Real talk lang, hindi nang re-recall to si Edward. Pero ngayon, may something eh. May Oo. something. Shoutout sa mga Clippers, magandang audio doon, smooth operator. Pero sa ilalim ng tore natin, may bawi ang side ng Omega. Chak Mamba with the play doon sa baba para ma-equalize ang trade. Still a 2K gold lead for the side Blacklist. Pero makakaagaw din si Andoryu ng bahagya. Panoorin natin kung ano nga ba nangyari doon sa may bandang itaas. Wolf, ano bang ginawa dito ni Edward? Well, mahuhook din eventually kasi itong si Ryota. Nandun din si Aji eh. So tatamaan din. Pero alam natin kasi parang immune sa displacement at that moment. Tapos meron pang ginamit na Ifernice. So sinigurado ng Blacklist na masastan doon si Ryota. Kasi may Ifernice as well as the hook mula kay Haji. No escape talaga si Ryota nung time na yun. Grabe, grave play yun. Grave mistake by Oo. Ryota and grabbing Grabe. micro para kay Oo. Edward. At makikita na nga natin na nagbabalik na sa Land of Dawn ang isang Carmilla dahil the last time na nilaro si Carmilla ay nung Season 6 pa. Si Full Clip pa naglaro, idol, nasan ka na ngayon? Sa mga hindi nakakakilala, full clip was Kyrie. Oh, yeah. Yan. Sobrang tagal na nun, no? Full Clip pa yung pangalan niya, no? My alter ego, Full Clip. At ang nakikita natin ngayon is Omega not finding the ways. No way talaga Oo. mag-survive dun si Ryota. Bloody Hunt plus damage output. Ang taas ng poke potential ng Blacklist International pero ang taas din ng commit nila because of the Bloody Hunt. Oo. Ibang klase yung burst talaga, yung kain plus burst. Bloody hunt talaga eh. Parang eto, meron tayong putahe ngayong araw. And speaking of putahe, itong kailangan paghaluan ng ating mga players ngayon. So merong reset on that turtle objective. Yeah, Chakno still has his ultimate. Lahat ng ultimates available para sa barangay, kaya naman kaya nilang mag-contest ng turtle na ito. Pero si Sensui nag-aabang lamang na magandang setup. Pero mukhang hindi tama yung Iron Hook. Edward, low HP na. Ginamit na yung Eye for an Eye, pati Alecto Final Blow habang yung Pagong ay nandito pa rin. Boy ay tinawag na rin habang si Andoryu makakakuha niyan. Saktong-sakto yung Netherrealm pero tuloy-tuloy lang ang pag-abante. Dito ng mga players, lamang pa rin ang Blacklist International. Malinis na pag-take para sa Omega. Nakuha nila ang Pagong pero Blacklist, as Uy! you said, nahuli pa nga. Si Andoryu ang kanilang makikita, hindi pa nakapag purple buff nung moment na yon at masisira pa nga yung Torres sa may bandang gitna. At si Nako! Haji ginamit na ang flicker Bloody Hunt! Si Chakno ang makukuha nila. Si Haji nag-iinit, men. Hindi labanan ng shot calling to. Minamicro niya eh. And Omega are showing signs na parang lapses of judgment lang dun sa Franco. Parang halata na hindi sila ganun kasanay. Kasi yung pathing doon mula kay Andoryu, ang dali niya mahuli. Now, Ryota masastan pa nga. Oo, bibigyan na nga yata. Bigla na dumating mga players dito. And Ryota is gonna be down. At mainit ang labanan ng mga XP laners natin ngayon. 9-2 ang ating score. Almost 8 minutes para sa ating laban. And grabe yung read ni Edward doon, no? Walang animation yung tas na-eye for an eye pa rin niya. What a game for Agent Zero. At mukhang mag-i-invade na nga ang Blacklist. Kailangan mag-regroup ngayon ng Omega if ever na gusto nilang bumawi doon sa mga plays na ginagawa ng Blacklist sa kanila. Pumasok na si Andoryu pero siya pa nga masastun. Ginamit pa dito ang Eternal Guard. Netherrealm nandun na rin pero aalis muna ang mga players natin. Pero dami na gamit ng mga skills. Buti na lang para sa Omega, di sila nag-commit ng mga battle spells ng mga moments na yun. But interesting nga, lumaban pa rin sila. Clearly no damage yet. Kailangan nilang hintayin si Jom na umabot dun sa may late game, which is malakas naman talaga!
Oh my goodness! Sabi ni Edward, para nakikita ko ang future na makukuha ko si Jom no moment na yun. Oh, Wow, that is a big pick-off for Blacklist International. Entropy forward, nakaamoy ng dugo si Agent Zero. May something eh. Oo, may something sa... something. Parang Iba yung gising. Oo, parang yung ano dito nung Roger, napunta din sa Benedetta. Oh, wow. Alam kasi din talaga ni Edward yung damage output ng damage build, Impure Rage na Benedetta. Pwede talagang mang-burst. And at that point kasi mababa pa yung HP ni Jom. Oo, pero speaking Chakno of, si Chakno ay sisilip lang sana, pero nakuha din dito ng Blacklist, so -1 agad. Pwede natin sabihin na mabilis na makukuha at walang contest para sa Omega on this Lord Objective. Wow. Lord secured na ata para sa Blacklist International. That's the first Lord of the game secured by Blacklist. At mukhang tuloy-tuloy lang ang pag-angat ng kanilang gold lead as we get closer and closer to that 7K mark. Oh, inch by inch talagang Gerbo. Oh! Another flicker, Bloody Hunt. Saktong-sakto na naman another one against the Big J. Grabe. Oh my God, Haji. Sinapian na ni Uncle Boy. Oo. Uncle Leson is in the building. Pinakita niya na, you'll be proud of me, Uncle Leson. Lalong-lalo sa play na yun, imagine natulak na siya ni Jom. Siguro alam din niya na yung movement speed ng isang Nathan at that moment, mabagal. So pwede niyang gamitan ng flicker, max range hook. Obviously, hindi rin yun in-expect ni Jom. Napakagandang paggamit ng Franco dito mula sa Blacklist. And this is a very crucial time for Blacklist International. Nahuli na naman! Another hook bites the dust. Sabi dito na Blacklist International, yung Lord sa may middle lane, pipilitan na depensahan. Pero parang napapaligiran na dito. Ryoto makukuha na naman nila. Okay. Sakto meron setup play ba? Pero makukuha din nila dito si Sensui. Pero nangalahati yung buhay ng inhibitor turret. 2-15 is the kill score. Napaka-action-packed ng Blacklist dito. Tuwing makaka-pick off, naghahanap talaga sila at kailangan ng dupepensa ng Omega. Nagsiputukan na ang mga tore nila sa loob. Meron pa silang minion wave doon sa may bandang itaas. Si Halberd ay nabili na rin. And look at Haji talaga lagi naka-advance. Even Okira ay medyo nag-aalinlangan na mag-poke dito ng mga players against Blacklist. First Lord of the game, dalawang inhibitor turret. Mission successful nga ba para sa Blacklist? More than successful para sa Blacklist. Typically kapag first lord, hindi ka makakuha ng inhibitors pero nakakuha sila dalawa pa. It means na mahihirapan yung Omega on their defense. Especially kasi yung kanilang composition dito parang late game talaga. So pagdating nung second lord natin na mayroong extra na damage tapos mahirapan pa yung Omega with their defense. Oo. Every time na mapipick off sila, lagi silang kakabahan sa kanilang depensa. And now Sensui picking up yung kanilang Winter Truncheon play para pwede nga naman maging aggressive on the front lines for Blacklist. And men, hindi lang gold lead ang meron ng Blacklist kundi XP lead na rin. Yeah. Tignan mo naman, level 15 na si Edward. Kahit yung retry, actually dito ni Sensui level 14 na rin. So imagine yung, kaya palang taas na rin damage dealt dito ni Edward. Para nag-aantay na lang siya ng biglang sisilip, diretso petrify, tas combo. Ito yung mga oras na nakapag-snowball na yung Benedetta tapos kahit anong gawin niya, most likely makakatakas din siya. So Blacklist International in full control of this game. Isa na lang siguro yung inaantay ni Chakno dito, Wolfie. Yung moment na inaabangan niya na nabanggit niya sa podcast mo. Ang hirap nga lang sa moment ko kasi Blacklist to eh. Parang disiplinado pag-take ng mga tore and to be fair, pwede nilang i-rinse and repeat. Pwede nga hindi nila tapusin dito sa second lord natin. Maybe last lord nila i-take. Because we can feel na ganun pa rin eh. Dahil dun sa effect ng Carmilla, meron silang damage kahit late game na. Tapos yung thing with Haji, walking win condition lagi natin sinasabi sa Franco. And so far, sobrang on point ni Haji. Ayun no? Ayaw pang Kahit ibigay, purple, pati ayaw yung ibigay. purple. Purple buff, sabi niya, mamaya, paabutin po na natin yung mga kakampi. Ito na yata, aabot na nga yata sila. Hahabulin ba? Merong Flicker? flicker by the way dito si Haji. Kamunti ka na. Kasi napanood na natin yung kanina eh. Akala ko nga uulitin niya. May Pero ito na flavor, yun eh. Luminous Lord on the side of Blacklist. Para sa Omega, inaabangan talaga na lang ni Chakno yung moment na sinasabi niya. Yung tumanga. Oo. Pero ang hirap eh. Mahirap to, lalo na sa mga items ng side ng Blacklist. Meron ka pang fleeting time para kay Haji. Pwedeng i-rinse and repeat yung Bloody Hunt Flicker. Oo, dalawa pa yung minion flow nadadaan dito para sa side of Blacklist International. Talagang kapit sa pagdepensa dito ang Omega. Mga ngalahati yung buhay ng Lord.
isang mabilis para sa kanila, pero take note na meron pang pwedeng mandaan doon sa may bottom lane. Bottom lane naman ang ipupush dito ng Blacklist International. May 2 minions pero mukhang hindi pa nila i-all in ang call. May malaking wave dito sa bandang gitna. Big ultimates, inaantay na lang nila ang Flicker si pagpindot. Haji. Ito na, binitaw na nga dito. Another flicker na naman para sa kanila, pero nasagot ng NetherRealm. Habang sa may bandang ready, may sagot yata. Ginamit na rin dito ang Wither Truncheon. Bloody Hunt as well. -1 Oheb. Ang nakuha Edward! na Omega. Edward! Pero yung minion wave! Yung minion wave dito inaantay! Ay, wow! Pero madedepensahan pa rin! Kapit lang sa base, sabi ng barangay! Ito na ata yung sinasabi ni Jackno. Natatanga din pero hindi naman always. No. Dahil si Yue Boy pa rin. And I don't think that was a mistake from Blacklist. Well played na talaga mula sa Omega. Gusto ko yung call ni Haji to actually get Chakto, pero yung timing mula dun kay Uker with that NetherRealm was perfect. And then si Jom untouched and big plays mula kay Ryota. Napaflicker na rin. Ganun yung intention niya dito. Nahanap ni Ryota si Oheb. Sobrang importante nun. Literal, isang one hit na lang ang Bigs. Wow! At ang tagal na nating hindi nakikita to. Sakit ng bato ko. Barangay Omega with man. another breathtaking defense. And look at that dun sa may likod. Inuna talaga ni Ryota. And kahit may bloody hunt na yun, nandun kasi si Andori for the chain stun. Ayun oh. And dun sa may backlines, good na push mula doon kay Jom. Yun nga lang, literal isang one hit. Buti na lang ka mo, meron palang flicker si Jom. Exactly. Nung moment na yon, had it been na nagamit niya earlier, hindi nila madedepensahan yon. Yeah, and with the changes na naganap sa ating Crystal, dahil na rin sa mga shotgun play na nauso Nababasa several yan. seasons ago. Parang naaamoy ah. Oh no. Nagkakaamuyan. Oh no, okay. Hindi Grabe. siya nadali Moonwalk ng Michael Jackson. hindi siya nadali ng Albert Bush. Ayaw nga. Oo, tama. Delikado yung Albert Walang Bush na yan ganun talaga. dito sa Pinas. Both Uy, international. pero may flicker ba ulit si Haji? Tumutuloy pa 14 rin seconds. yata ah. Merong 12, 10. Okay. Pwede bang manood na lang? Ayan din nata nararamdaman ng mga madla. Pero ito mula 8K gold lead, 2,000 na lang ang lamang ng Blacklist International. At ang ibig sabihin nito ay kaya nang pumalag ng Omega sa team fight. Yes. Ang tanong ay team fight nga ba ang hinahanap ng Blacklist? Tignan mo yung pwesto. Pwede nila talagang i-keso. Pwede nilang i-split. Kasi may conceal din si Haji kung di ako nagkakamali. Pwede nilang ibigay kay Edward. As long as the minion flow is okay, gonna be good para sa side ng Blacklist. Kahit anong sabihin natin, kahit may never say die attitude, yung lamang ng macro, pati yung pagiging mas madali ng laro, nasa Blacklist. Andoryu has to steal this away. Hindi afford ng Blacklist, ng Omega rather, na tumambay dito sa Lord Walang area. nagche-check, no? Walang nagche-check. Si Ryota ay nandun sa may banda baba. So talagang hindi nila binibitawan. Just in case. Si Chakno ibit-bit na ni Andorio dito sa ating game at nakaabang din sila Yue. Dalawa din na. dito. May flicker. Na gamit dito ng ating dalawang kuponan na talaga nagkakaamuyan at mare-reset yung Lord. Grabe, conceal plus the flicker na gamit na. This is a big resource for Blacklist at hahawakan ng Omega ang Lord na ito. This is still just Ang a Lord. luminous Lord, but this is 5 people. One big turn could change this game. Napaka-importante ng laro na ito at mukhang itutuloy-tuloy lang nila ang 4v5 scenario in this Lord area. Sitsui! Okay, nagamit yung Retribution. Ibig sabihin, it's go time. Sabi ko ng Omega, ginamit pa nga yung Eternal Guard para sa may bandang likod. Si Jom. Ginamit na si Jom yung naging target nila pero nakapag-win of nature. Napakaganda Minowan Fury actually. Despair Stomp para sa kanila habang si Andori dito buhay. Haji's gonna be down. At tuloy-tuloy ngayon ang Omega pero makakabawi na din naman habang si Ryota double kill na. At dalawa pa ang pwede targeting niya pero sabi ni Ohe pero di naman kung damage. Pwede kita Naamoy. habulin. Naaamoy ngayon pero back away na lang muna. Atoy Army online! Dalawa na lang ang natitira sa side ng Blacklist International dahil dyan, the Evolved Lord is secured by Smart Omega! Yung genetics ng never say die attitude na bigay dun sa Omega, bigla naging in the zone lahat ng members ng Omega. Jom was on point. Nagamit niya yung wind of nature ng tamang-tama si Ryota with the killer instinct going for the backlines. And then Ukir, kahit namatay siya doon, alam natin na meron siyang passive. So that means magre-respond din siya, nakakuha pa siya ng double kill for his team. And now, Omega will have the Lord. Maganda naman ang depensa ng Blacklist International at magiging kompleto sila. But you can feel that Omega is now having the momentum. For the first time in this 19-minute game, hawak ng Barangay Omega ang gold lead. Hawak nila ang Evolved Lord. Bawal magkamali. Kanina isang hit na lang. Edward nahuli ni Ryota! Wala ng immortality. Oh! Ginamit yung Petrify. Petrify lang ang kailangan nagkakabawian ngayon. Pero yung Lord nandoon sa may bandang ibaba. Pati ba yata ang play na gustong gawin? Gusto ni Edward
Isang one hit na lang na baliktad pa. Game 1 sa barangay. Now I'm speechless, over the edge, and just breathless. Ay. Grabe yung laban na yun. Chantel, sampalin mo nga ako kung gising ko. Totoo ba to? Mamaya Is this real life? Pagka-on cam, tingnan mo Pagka-on cam. mabibig. Is this